At sa ating pong pagsisimula ay tayo po ay umawit po ng papuring awit po sa Diyos ang luwalhati. Sa Diyos ang walhati, gawa'y dakila. Mundo'y dinahal, anak niya'y binigay. Buhay alay niyang patubos sa sala. Sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Pili sa dugo sa na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas. Sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng pagkawan. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laging higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y managalang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit at ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa pananalangin at kausapin po natin si Brother Anthony upang pangunahan po tayo sa isa pong panalangin. Sige po, tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Ama, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat po sa mabiyayang gabi ay binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita, makapagbulay po at makita po namin ang inyo pong biyaya sa mga buhay po namin. Ama, hiningi po namin ang patnubay po sa oras pong ito
lalong-lalo na po sa inyo pong anak na gagamitin sa pagbubulay po, pag-aaral ng inyo pong mga salita. Dalangin po namin ang kalakasan po sa kanya, ang biyaya po sa kanya, at gano'n din po Ama ay dalangin po namin sa bawat isa, isa pong magandang internet connection po at katahimikan po sa aming pong kapaligiran nang sa gayon ang aming pong puso't isipan ay mailaan po namin sa pagbubulay po sa inyo pong mga salita. Maraming salamat po, pagpalain niyo po, pagpalain niyo po maging ang mga makakapanood po, maaabutan po sa aming pong YouTube channel. Maraming salamat po Ama, at ang lahat pong ito ay aming samot-tiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa kapatid na nanguna sa panalangin. At dahil ito po ay Bible study po sa pamamagitan po ng online, ay atin na pong mga puso at mga kaisipan maging ang ating pong mga notes para po sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. At akin na pong ibibigay sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi mga kapatid at sa lahat settings o yung ating setup sa ating Bible study sa ating local church ay online. Ito ay isang blessing po sa atin dahil lalo na po sa maulan na panahon. Hindi na po tayo kailangan na dumako pa sa ating kapilya para doon tayo magdaos po ng ating Bible study. Kaya isang malaking pagpapala po ang tayo ay nakakapagpatuloy sa gawain ng Panginoon na bagamat tayo ay physically ay magkakalayo. Nawa ay tunay na mapagpala tayo at nawa ang bawat isa din ay i-appreciate natin yung ganitong settings natin at pasalamatan po natin sa Panginoon. At para sa ating pag-aaral, magpapatuloy tayo ngayon sa ating pag-aaral. Halos nasa huling bahagi na tayo ng Aklat ng Kolosas, simula sa chapter 4, simula verse 7 hanggang 18. At makikita natin na ito na yung masasabi natin na final, no, na pagtatapos ng sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Hindi ko nababasahin dahil marami-rami po ito at hindi ko rin po alam kung matatapos rin natin ngayong gabi itong ating pag-aaral sapagkat tulad ng naunang mga kapitulo at mga talata na ating pinag-aralan ay puno pa rin ng sustansyang espiritual itong mga huling bahagi ng sulat ni Pablo. Mga pagbati at mga pagpapasalamat at pagpupuri ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na nag-alay din ng kanilang buhay, panahon para sa paglilingkod sa Ebanghelyo at sa ating Panginoon. At marahil lang tayo po ay manalangin na lamang muli at para nang sa ganon ay masimulan natin itong ating pag-aaral. Salamat po sa oras na muli mo pong ipinagkaloob po sa amin. Ibinibilang po namin isang malaking biyaya at pagpapala po ang kami po sa bilang isang iglesia. Bagamat kami po ay physical na magkakahiwalay. Pagpalain mo po ang oras na ito at
aming masilayan ang mga katotohanan sa iyong salita. At ito po ay maging pagpapala sa aming buhay at magsilbing gabay sa iyong iglesia. Nang sa ganon po ay tunay na ikaw ay aming patuloy na mapaglingkuran, ikaw ay aming lubos na maitaas at mapapurihan. Ingatan mo po kami sa mga sandaling ito sa aming pag-aaral. At nawa po ay makapagbigay din po ito ng kalwalatian sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo po ang lahat ng madadatnan ng pag-aaral po na ito. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Isang bagay po ang napansin ko po dito po sa mga pag-aaral natin, tila kakaiba po ang pamamaraan ng kanilang mga pagsulat o paggawa ng letter noong pong panahon na yon. Napansin ko rin sa Aklat ng Roma, napakaraming mga pangalan na namin. At tila ang pagsulat po noon, ang ay nasa huling bahagi ng kanilang sulat, kanilang final letter, kung saan nandoon yung kanilang bukod sa greetings, nandoon yung mga pasasalamat, yung pagre-recognize, yung tinatawag puri doon sa mga lalaki ba tunay na sabihin natin naging matapat sila sa pagsama kay Pablo sa paglilingkod sa Panginoon. At yan ang napapansin din natin dito sa mga huling bahagi ng sulat ni Pablo. Tandaan natin ang pinaka-emphasis ng Book of Colossians ay yung supremacy of Christ at yung kanyang kadakilaan ni Kristo ay lalong sabihin natin na ito'y lalong naitataas, lalong nagniningning, nagliliwanag through sa ating Christian living. Kaya nga, tinalakay niya yung mga doctrinal at pagkatapos tinalakay niya yung mga practical. At kasama ng pagiging kadakilaan ni Kristo sa kanyang iglesia ay ang paglalagay ng mga tao, pagkakaloob niya ng mga mananampalataya na mga sabihin nating tapat na mga lingkod, tapat na mga gumaganap sa panawagan ng Diyos. Pamamagitan ng iba't ibang paraan, tunay na matanyag ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang katawan. At ito'y walang iba kundi ang iglesia. At makikita rin natin sa mga pagbating ito ang katotohanan na bagamat dito ay mayroong mga Hudyo at may mga Hentil, sila'y nagkakaisa. Yung bagamat sila'y magkakaiba at ikita natin totohanan na yung gifts sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sila'y naglingkod, sila'y tumulong kay Apostol Pablo ng buong katapatan. At yan yung mga ilang ating mga
tingnan at mga pangalan na mention ni Pablo sa kanyang final letter para sila i-commend, para sila yung salita kasing commend. Bagamat alam natin na sa ating paglilingkod, hindi tayo naghahanap ng papuri. Ako'y naniniwala na ang pagkukumen o ang pagbibigay ng papuri ni Pablo sa mga lalaki at babae na nakasama niya, na naranasan niya ang paglilingkod ay sa aking tingin, ito rin ang tingin ng maaari ng Panginoon na siyang tunay na magbibigay ng kalwalatian, kapurihan, sapagkat ang ating Diyos ay hindi liko upang limutin ang anumang mga gawa ng paglilingkod na may pagmamahal sa mga kapatiran at maging sa mga hindi mananampalataya. Kaya niya binanggit sa kanyang huling bahagi ng kanyang sulat sa Kolosas si Tikiko. Hindi ko alam kung paano hindi ko na yung pronunciation kanyang sa English. No? Kanya Tychius. Tychicus o kung ano man. Na yung kanyang pangalan o yung kanyang meaning ng kanyang pangalan, sapagkat naniniwala ako na ang bawat pangalan ng mga biblical names ay lahat mayroon siyang meaning. Pero isang bagay ang makikita natin kay Tychicus ayon kay Pablo. Sabi niya, ang lahat ng mga bagay akin, pansinin po natin, sabi niya, about Paul, ang sabi niya, ipatatalastas ni Tychicus. All my state shall Tychicus declare unto you. Tila maliwanag na si Tychicus ay mayroong malalim na pagkakilala kay Apostol Pablo. Mayroon siyang karanasan kay Pablo. Sapagkat ano yung kanyang maaaring masabi kay Pablo kung first time o ilang bagay lang o panahon na sila'y nagkasama. Kaya ako naniniwala ako na malalim ang kanilang pagsasama, malalim ang kanilang pagkakilanlan, pagkakaibigan, o sabihin natin pagiging kapatiran o pagiging partner sa gawain ng Panginoon. At sa Gawa, chapter 20, verse 4, kita natin na sila ay sabi rito sa Gawa chapter 20 verse 4, ang sabi rito, at siya'y sinamahan hanggang sa Asya ni Sopatro na taga Berea na anak ni Piro at ng mga taga Tesalonica, si Aristarco at si Segundo at ni Gayo na taga Derbe at Teo at ang mga Asyang si Tikiko at si Tropimo. Kaya
si Tychicus ay nakasama ni Apostol Pablo. Isa si Tychicus sa mga umalalay, sumama, kasama ng iba, para si Apostol Pablo ay alalayan at magpatuloy sa kanyang paglalayag para sa pangangaral ng Ebanghelyo. At sa Epeso, Kapitulo 6, makikita rin natin sa 21, verse 21, ang sabi rito, 21 to 22, datapwat upang mga alaman ninyo naman ang mga bagay na ukol sa akin at ang kalagayan ko, si Tychicus na aking minamahal na kapatid at tapat na ministro sa Panginoon, ay siyang magpapakilala sa inyo ng lahat ng mga bagay na siyang aking sinugo sa inyo, bagay na ito, upang makilala ninyo ang aming kalagayan at upang kanyang alipin inyong mga puso. Kaya, isang bagay ang marahil ay si Pablo po ay maingat sa pagpapadala ng kanyang mga mensahe sa mga kapatiran. Subalit, isa si Tychicus sa masasabi natin na pinagkakatiwala ni Apostol Pablo. Siguro, masasabi natin na namimili rin si Paul ng pwede niyang isugo. Baka kasi merong mga kasamahan na maaaring kung magkamali siya, yung mga tinatawag na backbiter. Yung mga sinasabi natin o yung maaaring may mga yung ano bang tawag rito bukod sa backbiter, yung may mga ambisyon. Sapagkat ganyan ang ginagawa ng mga ibang mga Hudyo. Subalit, ayon dito, hindi lang sa Colossus, maging sa Efeso at maaring sa iba-iba pang mga iglesia ay napakatiwalaan ni Pablo si Tychicus. At sa Titus chapter 3, verse 12, mga ilang bagay po ito na makikita natin yung mga karanasan ni Tychicus na kasama si Pablo. Ayon dito sa Titus 3, verse 12, sabi po, pagkasusuguin ko sa inyo si Artemas o si Tychicus, ay magsikap kang pumarini sa akin sa Nicopolis, sapagkat pinasyaan kong doon matira sa Taginaw. Alam naman natin ito yung personal letter ni kay Tychicus. Although dito, abang ang sabi niya rito, pagsuguin ko sa iyo si Artemas, no? O si Tychicus, ay magsikap kang pumarini. Kaya na-mention na naman po si Tychicus dito na parang ahalili kay Tito bilang isang mga kapatid, nagpuputol-putol ba yung aking
May mga ilan lang po kanina po, pero madalas po tuloy-tuloy po yung audio. Hindi lang po sumasabay minsan po yung video. Okay, kasi si brother diyan. Anyway, pinapanood ko rin yung mga dati nating mga video. Talagang nakikita ko rin na tumitig marami aming internet connection. Anyway, maliwanag ko ay mayroong malalim karanasan na o pagkakilala kay Apostol Pablo. At dahil sa subok ni Apostol Pablo si Tychicus, madalas siya ay pinagkakatiwalaan niya para isugo o isend sa mga iglesia at dalhin ang mga sulat at ganun din ang mga balita tungkol sa kalagayan ni Apostol Pablo. Sabi ko nga kanina, napakahalaga ng bagay na ito. Sapagkat maaaring may mga, kung magkakamali si Apostol Pablo, ay may mga maaaring mangyari. Like for example, kung sila ay ambitious, maaaring sisiraan nila si Pablo at ipopromote nila ang sarili nila. Tulad ng ginagawa ng maraming Hudyo noon. Subalit si ay mapagkakatiwalaan. Kaya kung babalikan natin itong pinag-aaralan natin, o siguro isang talata pa, 2 Timothy chapter 4 verse 12. Actually, ang mga talatang ito ay masusundan ninyo dito sa ating Diglot Bible. Sabi niya, datapwat si Tychicus ay sinugo ko sa Efeso. Sinin natin. Alam natin na si Young Timothy ay sa paglalakbay nila Pablo ay minsan niya na iniwan pansamantala doon si Timoteo upang tulungan ang mga mananampalataya sa Efeso. At maaari si Tychicus din ang binabanggit sa 2 Corinthians chapter 8 verse 23. Ang sabi po rito, 2 Corinthians chapter 8 verse 23. Kung may magsiyasat tungkol kay Tito, siya'y aking kasama at kamanggagawa sa pagpapagal sa inyo o sa aming mga kapatid. Sila'y mga sugo ng mga iglesia at kalwalatian ni Kristo. They did not mention the name of Tychicus. But yung sinasabi nila rito na mga kapatid, whether any do inquire of Titus, he is my partner and fellow helper concerning you. Sabi niya sa mga taga-Korinto. Or be inquired of, they are, plural po yan, they are the messengers of the churches and glory of Christ. Kaya isa sa mga pinaka-ministerial duty ni Tychicus is to send message, to send letter to the churches, local churches. At kalwalatian ni Kristo.
Although yung salita po kasing ginamit dito, kung balikan natin yung verse 7 ng Colossians chapter 4, ang sabi niya, all my state shall Tychicus declare unto you. Natin, hindi niya naman pwedeng masabi kung ano yung nararamdaman, tunay na kalagayan ni Pablo, kung sila magkilala. Sabi niya, who will brother and a faithful minister. Actually, yung salitang minister po rito ay sa Greek word, ginamit po yung salitang diakonos, kung saan doon po galing yung salitang deacon. At ginamit din yung salita rito sa verse 7, and fellow servant in the Lord. At alam natin kung ano yung mga gawain ng servant. Pero isang bagay, ang isang katotohanan, ang mga servant noon, o yung meron kasi servant, merong servant na hindi ka mag-apply, katulong. Pero merong mga bond servant, ito yung mga binibili. Hindi sila pwedeng mamili nilang Panginoon. Tawag silang bond servant. Pero si Kiko, maliwanag na ang kanyang ministerial duties, ang kanyang pagtulong kay Pablo ay masasabi natin na physical. Bagamat ganito'y physical in nature, but ito'y in God. Nakakalugod, nakakalwalhati, nakakatulong. Hindi lang kay Pablo, kundi sa mga iglesia. At sa pagkakataong ito, ay bigyan niya ng diin ang napakahalagang, sabihin natin na contribution ni Tychicus sa gawain ng Diyos, sa journey, sa missionary journey, sa evangelization. At ayon dito, sabi rito, iyayaan na mag-isa ni Pablo. Kaya yung turo ng Panginoon na 2 on 2, no? Yung dalawa-dalawa. Ang yun eh. Pero pagka nagtatlo, sometimes negative yun eh. Di ba? Yung mga tatlong napag-aralan natin na-mention din sa ating mga dito, dalawa. Sabi niya po rito, siyang sa verse 8. Sabi niya, na siyang sa inyo upang maalaman ninyo aming kalagayan. Hindi lang about Paul. Yung kanyang news, yung kanyang pagparoon sa Colossus, kundi malaman nila yung kanyang kalagayan. Alam naman natin na ito'y prison epistles. At I believe na hindi negative. Hindi niya sinabi rin nakakaawa si Pablo, nakakulong, kawawa naman siya. No, hindi, palagay ko hindi ganoon ang nais ni Pablo na ibalita. Naniniwala ako na ang layunin ng pagbabalita nila ay para sa ikalalakas nila
para sa kaya maaaring sabihin nila, kahit nakulong si Pablo, patuloy siya naglilingkod. Katunayan, mayroong mga naliligtas doon sa kanyang bilangguan. Maraming mga kapatid na bumibisita sa kanya roon. I believe the news they shared is positive. Kaya, sabi rito, king sinugo sa inyo, bagay na ito, whom I have sent unto you for the same purpose. Upang maalaman ninyo ang aming kalagayan at upang kanyang aliwin ang inyong mga puso. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang napakaganda ng faithful servant. In spite of difficulties, they want to comfort others. They want to encourage others. That's a faithful servant. Kasi sa tingin ko, pagka ang isang naglilingkod parang nagpapaawa, maaaring sabihin natin nirereklamo niya yung kanyang kondisyon or something pa. Meron siyang ibang motive behind that. Diba sinabi, wala akong pera, wala akong gagamitin sa yung mga ganon ba? Kailangan, meron kaming pupuntahan pero wala kaming budget. There is something doon. Very decisive yun. Kaya nga sa atin, hindi natin pinanlilimos ang gawain ng Panginoon. Kung pinanlilimos ninyo ang inyong mga sarili, huwag ninyong ipanlimos ang gawain. Kung pinanghihingi ninyo ang ibang bagay sa iba't ibang mga tao, huwag ang gawain ng Panginoon. Sabi natin, like faithful. At ayon dito, sabi rito, hindi niya rin gusto na nag-iisa si Pablo, katulad ng akin na sabi, yung 2 on 2 ay biblical yon. Sabi niya, yung with nakasama, sabi niya, sinend niya si Tychicus with Onesimo. Sabi niya, tapat at minamahal na kapatid na siya'y isa sa inyo, sila, dalawa na sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari dini, which are done here. Bukod sa concern ni Paul kay Tychicus, parang may company siya, siguro ang nakikita ko rin dito is para patotohanan ng isa o pagka kasi isa lang yung nagsasabi, hindi nagmamatter ito. Maaring hindi totoo ito. Pero pagka dalawa o higit sa dalawa o tatlo higit sa isa, ay nagtitibay nito ang anumang mensahe at balita. Maaring yon, maaring parehas yon. Gusto niya may kasama si Tychicus, gusto niya na may magpapatotoo sa mga balita ni Tychicus. At higit sa lahat, ang pagkakawalaan din si Onesimo, bago-bagong
mananampalataya. Kapag ay tawag siyang runaway slave. Siya nakilala rin sa bilangguan ni Apostol Pablo na siyang tumakas. Kaya kung babasahin niyo yung aklat ni Pilemon, ay makikita ninyo ang napakagandang kasaysayan ni Onesimo. At siya'y naglilingkod din. Pansinin natin ito. Hindi kailangan ikaw ay matagal nang mananampalataya para may lingkod. Kahit ikaw ay bagong mananampalataya, maaari kang makabahagi sa paglilingkod tulad ni Onesimo, lalo na kung makikita ang katangian mo bilang isang, sabi rito, minamahal, tapat at minamahal na kapatid. Faithfulness, yung katapatan ay napakagandang katangian sa isang Kristiyano para ikaw ay makabahagi, gamitin ng Diyos sa paglilingkod. Kaya, ito si Tychicus ay masabi natin na bago-bagong mananampalataya, pero nandoon yung siya'y nakabahagi sa ganitong paglilingkod. Pangalawa, hindi mahalaga yung background mo sa kung ano man yun nung ikaw ay unbeliever. Ang importante yung ngayong ikaw ay believer na. Yun ang mas mahalaga. Kahit na gaano kapangit ang iyong karanasan na nakaraan, subalit nung ikaw ay sumampalataya at yung present situation mo as a believer, yung faithfulness mo, sometimes yung katapatan na yan makikita sa isang believer eh. Saan? Katapatan sa pagdalo, gawain. Hindi naman kayo malalim na malalim. Katapatan sa kanyang pakikinig sa Diyos. Mga simpleng katapatan ang siyang nagdala kay Onesimo para siya ay makita ni Pablo, mapansin ni Pablo. Tandaan natin, Paul is the one who initiate kay Onesimo. Hindi siya nag-volunteer. I believe nakita ito ni Paul. At si Paul ay nagtiwala sa kanya. He give him a chance. Actually, napakaganda ng sulat niya kay Pilemon. Charge account, sabi ni Paul. At si Onesimo, isa yung nakita ko sa kanya. Bagamat siya'y bago, bagamat pangit ang nakaraan niya, siya'y ginamit ng Diyos. Nakasama niya si Tychicus na para gampanan ang mga mahalagang gawain. Sila'y isinugo, yung messenger sila. Dito makikita natin yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Hindi naligtas yung transformation niya. At yung ministry niya. At sila'y faithful. Isang napakaganda na masasabi natin na yung involvement nila sa mga mission ay naging bahagi at nagamit sila
dahil sila ay tapat sa kanilang pananampalataya, nakikisama sa kay Apostol Pablo at sa ibang mga kapatiran. Sa verse 10 hanggang 11, sino po ang tinutukoy dito? Sabi niya, binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol sa kanya ay tinanggap na ninyo ang mga utos, kung paririyan siya sa inyo ay inyong tanggapin. At si Jesus na tinatawag na husto, na pawang sa pagtutuli, ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Diyos, mga taong naging kaaliwan ko. Ito, liwanag po na sabihin po rito na napawang sa pagtutuli doon sa verse 11. All these three is Jews, no? Mga Hudyo. Tandaan natin sila, yung mga naunang nabanggit ay mga Gentiles believer yon, no? At makikita natin yung, kaya nga sumulat lalo si Pablo sa Colossus dahil mayroong mix yung believer, merong Jews and Gentiles. At dito ay maliwanag na si Aristarco ay masasabi natin nung sabihin ni Pablo na fellow prisoner for the sake of the gospel, for the sake of Paul, si Aristarco ay nagpabilanggo o sumama sa bilangguan. Imagine po yun. For the sake of the gospel and for the sake of Paul. Kaya maliwanag na nandoon sa kulungan si Aristarco, binabati kayo, sabi niya. Aristarchus, my prisoner, saluted you. Actually, kasama siya, Pablo, sa Acts chapter 20, verse 4. Maliwanag doon na kasama ni Pablo sa mga journey si Aristarchus. Sa Acts chapter 20 verse 4. Mga buksan ko yung aking, ayan, kala ko natutulog na yung ating Acts 20 verse 4. Ang sabi niya, at siya'y sinamahan hanggang sa Asia ni Sopatro na taga Berea na anak ni Piro at ng mga taga Thessalonicang si Aristarco at Segundo. Maliwanag na si Aristarco ay taga Thessalonica at si Apostol Pablo ay sinamahan nila na maglayag sa Asia upang ipangaral ang ebanghelyo. Kaya dito maliwanag na si Aristarco ay kasama sa mga paglalayag ni Apostol Pablo sa mga journey. Maging noong siya ay papunta na sa Rome, sa chapter 27 verse 2, doon muna sa Efeso, sa Acts chapter 9 verse 29. Kasi dito talagang halos ibinuwis ni Aristarchus ang kanyang buhay nung nagkaroon ng kaguluhan sa Ephesus. Acts 19 verse 29, sabi dito, na nangangaral na may katapangan o 29, at napuno ng kaguluhan ng bayan at pinagkaisaan nilang lusubin ang dulaan
na sinunggaban si Gayo at si Aristarco, mga lalaking taga Macedonia, nakasama ni Pablo sa paglalakbay. Halos maibuwis o malagay sa peligro ang buhay ni Aristarco. Pero hindi po siya sumuko roon. Bagkus sa Acts chapter 27 verse 2, nung maglayag si Pablo papuntang Roma, ay kasama niya si Aristarco. Aristarchus. Ang sabi po rito, at sa paglulan namin sa 100 Adrameto na palayag sa mga dakong nasa baybay ng Asya, ay nagsitula kami kasama namin si Aristarco na isang taga Macedonia mula sa Thessalonica. Nandun pa rin si Aristarchus. Nandun pa rin siya. Hindi niya iniwan si Apostol Pablo. Bagamat nasa panganib na yung kanyang buhay sa paglilingkod, sa pagsama kay Pablo, ay hindi siya umiwalay kay Pablo. Isang bagay ang masasabi ko, napakaganda. Ang pagiging tapat ni Aristarchus kay Pablo ay tanda ng kanyang katapatan sa tapat tayo sa Panginoon. Subalit si Aristarchus, ang kanyang pagsama maging sa panganib o maging sa mahirap na paglilingkod, ay kasama siya ni Apostol Pablo. Masasabi nating faithful. Sapagkat kung ikaw ay naglilingkod, namimili ka lang ng mga easy, mga madadali, mga bagay na ayaw mong maghirap. Parang gusto mo lang speaker ka, tumatayo ka pag Sunday sa mga tao. Pagka gano'n, motibo at pamamaraan. At kapag mahirap na, ikaw ay nagbabakaw o nagdadahilan o kung ano-ano mga kadahilan. Masasabi ko na ang Panginoon nakikita niya ang bagay. Si Aristarchus ay masasabi natin na pambihira ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa Panginoon. At binanggit din dito sa Colosas chapter 4 verse 10 si Marcos. Sabi niya, binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol sa kanya itinanggap na ninyo ang mga utos. Kung paririyan siya sa inyo, ay inyong tanggapin. Yung commendation and yung rekomendasyon ni Pablo kay Mark. Actually, si John Mark po ito. Kung mababasa natin sa Acts chapter 12, verse 12, sa Jerusalem, sa church in Jerusalem, ang sabi rito, at nang siya'y makapagnilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria, na ina ni Juan
na may pamagat na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nagsisipanalangin. Kaya maliwanag doon sa church ng Jerusalem, doon nakilala o pinuntahan ni Pablo si John Mark sa bahay ng kanyang nanay. At nakasama niya si John Mark sa kanyang first missionary journey. Kung babasahin natin yung Acts chapter 13, 1 to 13. Pag may panahon kayo, basahin ninyo yon. Acts chapter 13, 1 to 13. Makikita ninyo nang isugo sila ng Espiritu Santo, ay kasama nila si John Mark sa first missionary journey. Subalit dumating ang pagkakataon na pinagtalunan ni sa mga pangalawang paglalayag nila, pinagtalunan ni Barnabas o ni Bernabe kung dapat nga siyang isama ni Pablo sa Acts chapter 15 verse 36 to 41. Siguro ito, ilan lang naman bersikulo ito. Basahin natin. At sabi niya, at nang makaraan ng ilang araw ay sinabi ni Pablo kay Bernabe, pagbalikan natin ngayon ang dalawin ng mga kapatid sa bawat bayang pinangaral natin ng salita ng Panginoon. At tingnan natin kung ano ang lagay nila. At inibig ni Bernabe na kanilang isama naman si Juan na tinatawag na Marcos. Tandaan natin, magpinsan sila. Datapot hindi minagaling ni Pablo na isama nila ang humiwalay sa kanila mula sa Pampilya at hindi sumama sa kanila sa gawain. At nagkaroon ng pagtatalo, ano pat sila'y naghiwalay at isinama ni Bernabe si Marcos at lumaig sa Chipre. Datapot inirang ni Pablo si Silas at yumaon na sila'y ipinagtagubili ng mga kapatid sa bon. Hindi ko sinasabing mali yung ginawa ni Bernabe. Pero marahil ay ang nagudyok sa kanya ay yung blood relation nila. O kung sometimes, minsan yung friendship nila. Pero isang bagay ang makikita ko. Makikita natin dito. Ang blessing ng church, ang blessing ng mga kapatid, ang prayer ng mga kapatid ay ibinigay nila kay Pablo at Silas. Sabi sa verse 40, datapwat inirang ni Pablo si Silas at yumaon na sila'y ipinagtagubilin ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong nakita ni Paul, but I believe there is something during that time. It can help in the journey of Paul. Meron siyang discernment. Bukod sa kanyang pagiging apostol, marahil sa kanyang experience, yung kanyang intimate relationship with the Lord, inilid siya sa ganung bagay. At makikita natin, hindi ito favoritism, hindi ito personal grudge ni Paul kay John Mark. Katunayan dito sa huling bahaging ito ng ating pinag-aaral, kasama niya si John Mark. Kasi kung galit yun, kung grudge yun, kung ano man yun, kailanman di na niya isasama si John Mark. But that time, hindi niya talaga sinama. At maliwanag na Paul has a right, meron siyang karapatan. Why? Dahil siya yung ginagamit ng Diyos sa panahon na yon.
At ang maganda, yung blessing, sabi doon, and Paul chose Silas and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God. At sila Bernabe, ang sabi lang doon, tension was so sharp between them, they departed asunder, one from the other. And so Barnabas took and sailed unto Cyprus. Walang sinabi ron na they recommend. Kaya isang bagay rin pati sa paglilingkod natin. Great the commendation of the Lord through our brethren. True. Doon sa mga leaders, elders ng iglesia. Kasi sayang. Baka hindi pa time. Like John Mark. But this time, si John Mark, ang sabi rito, kasama niya. Kasi later on, naging profitable siya. 2 Timothy chapter 4, verse 11. Sabi ron, napatunayan na siya ay kapaki-pakinabang. Sabi sa 2 Timothy chapter 4, verse 11, sabi niya, si Lucas lamang ang kasama ko, kaunin mo si Marcos at ipagsama mo sapagkat siya'y napapakinabangan ko sa ministeryo. Sabi niya, only Luke is with me. Ang sinusulatan niya rito, si Timothy, parang kinakausap niya si Timothy, sabi niya, only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee. Sama mo siya, sabi niya. Puntahan mo siya. Sama mo siya. Why? Sabi ni Paul, for he is profitable to me for the ministry. Hindi profitable for personal, not for personal. Hindi siya kapaki-pakinabang sa akin. Sabi ni Pablo, sa mga pangangailangan ko. Hindi yan. Napapakinabangan ko sa ministeryo. Magkaiba po yun. Magkaiba yung nakikinabang ka in your own interest, your own. Iba po yun. Iba yung ni Pablo. For he is profitable to me for the ministry. Nagiging pakinabang siya sa akin para sa paglilingkod sa Panginoon. At yung unang mga pangyayari, hindi grudge, hindi. Kaya I believe, hindi yun. Merong something nakita si Pablo. Marahil dahil bago-bago lang si John Mark, at masabi natin na meron siyang mga personal din na hindi nakakatulong na para kay Pablo. At ngayon, dito sa pinag-aaralan natin, kasama niya si Marcos. Nandoon din. Sinasabi niya rito, binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Kaya dito maliwanag na maaring ang nagudyok lang dahil kaya kasama niya si Bernabe at si John Mark ay dahil doon sa tinatawag na blood relation. At siguro last na lang ito, tapos itutuloy na lang natin dahil masyadong mahaba rin po ito. Dito sa verse 7, sabi niya, at siya na tinatawag
Kaya yung name na Jesus is very popular ng panahon na yon. Pero dito, hindi ko alam kung sino yung nagtawag na ng husto sa kanya o hustus. Siguro para hindi ma-identify masyado yung name niya sa ating Panginoon. Although napakaganda naman na ang bawat Kristiyano ay na-identify tayo kay Jesus. Pero ang sabi niya ito, at si Jesus, o na tinatawag na husto, na para sa pagtuturi, Jewish din siya, ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Mga taong naging kaaliwan ko. Kaya dito, medyo kung titingnan natin, konti lang ng mga information dito about kay Justus. Yun lang kanyang pagiging circumcision. Alam naman natin na siya ay Jews, mga Hudyo, yung mga nagpapatuli. Pero ang sinabi ni Paul dito, a fellow worker for the kingdom. At ang mahalaga, ito isang biyaya. Di man natin alam, di man natin siya wala siyang masyadong malalim na pagkakilanlan. Pero ang mahalaga, siya fellow workers. Hindi alam kung ano yung ministry niya. Hindi ko alam. Pero naniniwala tayo na every believer ay mayroong gift. At maaaring doon sa mga pinag-aaralan nating gift, mayroong gift si Justus na nagiging kapaki-pakinabang. Yung kanyang involvement, yun ang importante rito. Sabi niya, fellow workers. Yung kanyang involvement sa kaharian ng Diyos. At ayokong sabihin na maaring siya ay supporter, pinansyali ni Paul. Pero ang sabi niya, which have been a comfort unto me. Although marami namang way na pwede tayong i-comfort o pwedeng i-comfort natin yung mga ginagamit ng Diyos, maraming paraan. Yung sinasabi natin sa kanila, pinagpe-pray natin sila, yung maraming paraan. Kaya ako lang naisip, parang yung insight ko dito, which sabi niya, which have been a comfort unto me. Maring nagdadala siya ng pagkain o kung ano man ng mga pangangailangan ni Pablo sa kulungan, hindi lang kay Pablo, kundi sa mga kapatiran na nakikisama kay Pablo doon sa bilangguan. Pero ang mahalaga, anuman ang kanyang naging role, anuman ang kanyang naging involvement, ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Serving the Lord is not in vain, sabi ni Paul sa Korinto. Either ito man ay nakikita o hindi nakikita. Either ito man ay ina-announce o hindi na-announce. For Paul, Justus is a fellow workers. Tandaan natin yung fellow, yung communion, union, kasama, kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. At alam naman natin na iba-iba ang ating mga participation. Iba-iba yung ating pwedeng gawin. Ang mahalaga ay gagawin natin, gagamitin natin ang anumang biyayang kaloob ng Diyos sa atin. At yan ay hindi mawawala ng kabuluhan. Kaya masasabi ko ang mga pangalan na ito
Although itutuloy pa po natin 'to. Ito yung mga tapat, mga tapat na nakikibahagi sa paglilingkod kasama ni Pablo. At ang pagsama nila kay Pablo at ang katapatan nila kay Pablo, naniniwala ako na ito yung kanilang nais gawin sa Panginoon. Although marami pa po tayong pag-aaralan, kaya lang talagang kulang na yung oras natin. Nakita po natin ang ilang mga lingkod ng Panginoon, ang mga kamanggagawa, ang mga ah, kinomen ni Paul, nirekomenda ni Paul, at nakita po natin ang kanilang mga paglilingkod, ang kanilang katapatan, ang kanilang pagbibigay ng kanilang buhay, ng kanilang sarili, simula sa magaang hanggang sa mahirap, nandoon sila para sa paglilingkod. At ako'y naniniwala po, darating ang araw, pagkatatayo na tayo doon, tatawagin yung Florida New Settlement Christian Church. Hindi man sulat, baka mayroong mga papuri o meron ding revelation sa mga motibo, sa mga pamamaraan ng ating paglilingkod. Kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon ng may katapatan at hindi mawawalan ito ng kabuluhan. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa pagsama mo po sa amin, sa aming pag-aaral, sa iyong mga salita na siyang nagbubukas ng aming mga puso at kaisipan. Sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nililiwanagan mo ang aming mga puso at isip upang makita ang mga katotohanan at ito'y maging bahagi ng aming pamumuhay, ng aming paglilingkod, ng aming pakikisama, pakikibahagi sa mga ginagamit mo. Salamat po, O Diyos. Nawa po ay tunay po na maging pagpapala, kapakipakinabang ang iyong mga salita sa aming mga buhay. At higit sa lahat, sa aming paglilingkod. Pagpalain mo po ang mga katotohanan ito. Pagpalain mo po ang bawat isa. Naway masumpungan mo po kami na tapat na naglilingkod sa iyong gawain. Ang lahat po ng ito, Diyos, ay aming samad dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbog pong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless. At ibigay ko muna po sa ating MC. Purihin po ang Diyos sa ating pong napakinggan po na pag-aaral po ng salita po ng Diyos sa pagpapatuloy po sa series lesson sa Colossians po. At ngayon po ay nasa dako na po tayo ng ating pong question and answer. Kaya kung may mga katanungan po tayo mga kapatid, ay atin na pong i-open lang pong ating pong mic upang atin din pong sabihin pong ating pong mga katanungan o mga bagay po na nais po nating malinawan pa po sa ating pong napakinggan po. Sige po mga kapatid, open na po tayo sa ating pong mga questions po. Sige po mga kapatid, last call po. Baka may mga katanungan po tayo.
Sige po, kung wala po tayong mga katanungan nawa ay atin pong, malinaw po na atin po na, naging malinaw po ang ating pong pag-aaral at sa mga susunod po katulad ng nasabi po ng kapatid, sa ilan pa pong bahagi po ng chapter 4 sa pagtatapos po, atin din po na basahin po at upang masubaybayan po natin sa susunod po na pag-aaral po. Ngayon po ay hilingin po natin kay, Brother John na pagwakasan po tayo sa isang panalangin po. Sige po, let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Tuloy po Ama na nagpapasalamat po kami sa oras po na meron po ang bawat isa na pinagkaloob po ninyo para po kami ay muli na makapakinig, makapag-aral po sa inyo pong mga salita. Salamat po sa nakita po namin na pangunguna po ninyo sa inyo pong gawain mula po noon sa mga lingkod po ninyo na ginagamit po ninyo na naging tapat at tunay po na ah, naging mabunga sa kanila pong mga paglilingkod kung paano po na nakita po namin na ang pagtutulungan po sa bawat isa para po maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Bagamat po marami pong mga sakripisyo at tiniis po ang inyo pong mga lingkod. At nawa dalangin po namin sa inyo rin pong iglesia, lalo na po dito po sa Florida, katulad po ng aming pong mga napag-aralan, ito po ay maging hamon po sa bawat isa po sa amin na mga naglilingkod na po, sa mga nais po na maglingkod at patuloy po sa bawat isa na ang aming pong mga puso ay masentro po sa motibo po na bagay na espiritual at hindi sa amin pong mga sarili. At lagi po na nais po na mapapurihan at nais po na totoo pong magamit po sa inyo pong gawain. Kaya patawarin niyo po ang amin pong mga pagkukulang at tama po ninyo ang amin pong mga puso, ang mga motibo namin sa amin pong mga paglilingkod at ganoon din po amin pong sikapin po na lumago nang sa gayon po ay magamit po ninyo patuloy sa inyo pong gawain. Salamat po sa inyo pong anak na ginamit na naghayag po sa inyo pong mga salita, sa lahat po ng mga kapatid po na dumalo at tuloy po ang banal na espiritu ang tumulong po sa mga madadatnan pa po ng inyo pong mga salita na ito po ay maging malinaw po sa lahat po ng mga makakapakinig. Kayo po ang patuloy na inaasahan po namin sa gabi po na ito at mag-iingat po sa lahat po ng mga kapatiran. At muli po ito pong lahat ay amin pong dinadalangin sa matamis na pangalan na po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening po and God bless po sa atin pong lahat. Good evening and Salamat bless po po. sa ating lahat. Good evening po, God bless po. Good evening po. God bless po. Ba't wala? Space ka. 13 na pesa. 13, 14. Sulak mo niya lang. Sulak mo na yun. Ay?